Yon! Good morning, good afternoon, good evening po. Today is Saturday, May 24. So, shoutout sa mga subscribers natin. Shoutout po sa inyo, sa mga members, viewers, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Well, anyway, today's day 38 na ng ating weight loss journey. So, just give you a backstory. Couple of days ago, day 36, day 35, day 36 sumemplang ako. So, sumemplang ako ng day 36. Ano na ba ako ngayon? Day 38 na ba ako? Wait lang. Kahapon nag-ride ako. Okay. Get it. So, day 36, sumemplang ako. So, anyway, kung ano yung narinig nyo na, sumemplang ako. So, pag yung kinagabihan nun, so namagana yung both knees ko. Ito, ditong side, ito naman sa kabila sa taas. So, yung isa sa baba ng tuhod, yung isa sa taas ng tuhod. So, but both around the knees. So, pag itinatapak mo siya, masakit. Pag nilalagyan mo ng weight, masakit. So, nung day 37 morning, naramdaman ko na masakit talaga siya. As in, pag itinatapak mo, masakit. So, syempre from galing sa pagkakahiga, hindi ka talaga makakalakad ng maayos. So, pero sabi ko, baka pag ibinay ko yan, mawawala yung sakit. Kasi baka kasi kagigising ko lang, kaya ganyan. So, ibinay ko siya. During sa pagbabike ako, if I put on weight, ano siya, ang tawag dyan, masakit siya pag may weight. Pag tinatapak mo ng todo. Pero since kaya pwede naman magaan lang yung pagpedal, so ginanan ko lang yung pagpedal. So okay na yung ano ko. Pero nung makaka 10-15 kilometers na ako, nararamdaman ko na kumikirot na siya, yung pumipintig na, may pulso na siya, parang may beat na siya. Hindi lang dyan, pati yung dito sa side. So sabi ko, shucks, masakit. So that's why hindi ako nag 30 kilometers nun. Nag 20 kilometers na ako kasi sabi ko it's medyo uneasy na kasi talagang masakit na lang yung may tibok, may pulse. So yun. So that's yesterday. So pag uwi ko, yun sumakit na ng todo. Tapos nakita ko namagana siya ng todo, lumaki lalo yung tuhod ko. Well then, since namaga siya, so nagkaroon ako ng lagnat, nilagnat ako. So nag-init yung katawan, naging mainit ako, tapos giniginaw ko. So ginawa ko, itinulog ko na lang. So yun, nung kinagabihan naman, nung nagising na ako, nawala naman na yung lagnat ko, okay na, pero namamaga pa rin siya. Pero it's not as bad as yung after ko mag-ride. So ginawa ko, niyelo ko na siya, in-ice pack ko na siya until mga 2 hours na ice pack. Naka 2 hours siya na ice pack. Sinano ko na, syempre pag naka-ice na yan, magmamanhit na yan so wala na akong naramdaman. Ngayon pagising ko nung umaga, ganun na naman, masakit na naman siya. As in, yung halos hindi ako makalakad. Tapos medyo yung pamamaga niya is the same, malaki. Hanggang ngayon, same pa rin. So in-ice ko ulit siya, in-ice pack ko 2 hours, then 1 hour break, 1 hour rest. Kasi masakit din yung naka-ice pack siya. 1 hour break. Tapos 2 hours ulit. Kaya kaninang umaga hindi ako nag-ride. So sabi ko, I will observe it. Total hindi na naman ako nilalagnat. So observe ko until hapon. So ngayon, nakatapos yung ice pack siya. So ang tuhod ko ay walang pakiramdam. So hindi ko nararamdaman kung masakit o hindi. So mamaya malalaman natin niya kung masakit siya o hindi. Sorry na kung matigas ang ulo ko sa mga nagsabing magpahinga ako. Sorry po sa inyo at makulit ako. Matigas ang ulo. Kasi nangihinayang ako Day 38 na ako So hanggang hanggang 45 days lang. Hanggang day 45 lang. Then I will do a proper rest. Ayan. So ngayon naman kung if talagang masumakit siya, mag-i-stop naman ako. It doesn't matter kahit 5 kilometers pa lang, 10 kilometers, mag-i-stop naman ako. Ganito ngayon, napakainit. Ang init ng panahon, nasa 47 yata.
mainit ang lupa. Yan nangyari sa day 38. So sa ngayon wala pa akong nararamdaman. So sorry na sa mga nag-advise sa akin na magpahinga muna ako. Nanginayan kasi ako. So pag medyo mamamaga siya na konti na lang naman, hindi na talaga gano'n. Tsaka ewan ko, di ko nararamdaman yung sakit kanina kasi naka-ice pack ako. Naka-ice pack kanina. So well, anyway, that's that. So day 38, here we go. Yun, tatawid tayo dyan. Ayun, may pa-design yung pedestrian crossing. Go. Nakakainis ka naman. Bilis! Yun, dito na tayo sa may Alraja City. Alraja Community. Dito tayo mag-ride ngayon. Dito lang muna tayo kasi mas dito, mas patag dito ng konti, mas hindi mahangin. Pero nagkamali ako kasi ang hangin eh. Yun. Dito tayo sa may Alraja Community to, yan mga townhouses dyan, Alraja yan. Dito tayo nga sa pinakadulo nito, then ikot lang tayo pa ganun, then tapos na. Anyway, share ko lang yung story. So, di ba na-share ko yung story about may pagsemplang? So, gatasan natin yung pagsemplang na yan kasi may nag-advise sa akin na inuman ko ng gamot ng mga mefenamic acid, mga pain reliever. Share ko lang yung story ko, no? Hindi ako uminom ng mga gamot. Hindi ako uminom ng pain reliever. Hindi ako uminom ng antibiotics. Hindi ako uminom ng gamot unnecessarily. Unnecessarily. Let's say antibiotics. If I need to drink antibiotics as per the doctor, yes, I will drink, or I will ask. Tatanong para saan? Para ganito, para ganyan. So it depends if it's really needed. If it's possible to do it without this, then I will not. Kasi mind over matter ako. When I say mind over matter, ang feeling ko ang sakit nasa isip lang. So yan ang feeling ko, ng sakit na nasa isip lang yan. So yung mga sakit-sakit sa ulo, sakit sa ipin yan, hindi kiniinuman ng gamot yan. Anything, especially sakit sa katawan, mga mefenamic acid, yung mga malalakas yung malalakas na gamot. No, hindi ako uminom yan kasi the reason being is that yung brother ko kasi, my eldest brother, my older brother, passed away na siya. So namatay na siya. Namatay siya not because of renal failure. Yung may nagdadialysis siya. Nadali yung kidney niya because naging dependent siya sa mga pain relievers kasi meron siyang yung gout, gina-gout siya. So every time na sinusumpong siya ng ganun, pain reliever, mefenamic acid, until such time na naging parang konting sakit na lang kailangan niya ng inuman ng pain reliever, to a point na ang iniinom niya na yung mga steroids, kaya nasira yung kidney niya dahil doon. Well, nasira yung kidney niya dahil doon. So ganyan ako, takot akong masira yung kidney ko because it's so difficult na medyo mahirap pag iisa lang ang kidney. Kaya yan din yung reason kung ba't I changed my lifestyle and this and that. Hindi sa takot ako mamatay, takot ako magkasakit. Kasi because pag nagkasakit ka, buti sana kung pag nagkasakit ka, patay ka kaagad eh. Hindi. You need medical attention. So when you need a medical attention or yung medical care, pag kailangan mo ng medical care, syempre, you need money. Diba? Kaya ganun. Kaya hindi ako basta-basta uminom ng gamot for no reason. Dapat talaga yung kailangan talaga. At yung tipong pag hindi ako uminom ng gamot na yan, ay lalong magiging grabe yung aking sitwasyon. Otherwise, yung mga may sakit-sakit sa katawan na yan, kayang-kaya ko naman tiisin yan. Yun lang yung story ko about ba't hindi ako uminom ng mga pain relievers.
Ngayon naralasaan mo yung buhangin. Anyway, so we'll finish up 20 kilometers. So isang mahabang stretch pa naman to. Pabalik na tayo. So yun lang, isang may nairaos lang natin itong day 38 na to. So as 20 kilometers. So lumalaki na yung utang natin. So may utang na tayong 20 kilometers. So we need to ride. So I think I'm okay. Hindi na naman sumasakit. Siguro naman by this time siguro naman hindi naman hid yung tuhod ko. So hindi naman siya sumasakit for now. Huwag lang akong yung matagal na nakatayo. Yung magbabike na nakatayo, I mean. At saka huwag lang masyadong kargahan ng ng force para hindi ba sumakit. So far na 10 kilometers na. So another 10 kilometers and we are done for our day 38. Ayun na, ginabi na nga tayo, no? Pero tapos na ang ating day 38 ride. Akalain mo, nairaos natin yung kahit meron tayong iniindang Pero yun nga, bad news is sumakit ulit siya. Sumakit ulit yung tuhod ko. Pero masaya naman ako kasi hindi naman siya talagang alam kung kayang makuha ng ice. I-ice pa ko lang yung knees ko. I think I'm good to go. And then tomorrow, day 39. Meron kaya, malalaman natin bukas. Kanina kasi hindi ako nag-ride ng umaga kasi talaga kaninang umaga medyo talaga bukod sa kumikirot siya, hindi ko maidiretso yung pa ako. Well anyway, that's that. So day 38 is almost done. 20 kilometers lang. Kumaga utang muna yung mga tagti-10. So 20 kilometers na utang ko. Yan lang. See you at home. Let's go. Yan, home sweet home na tayo. Thank you Lord for the safe ride and thank you po sa lahat ng mga nakaabot dito, mga subscribers natin, members and viewers. Thank you very much. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na lang po. So day 38 is done. 20 kilometers. So yung 30 kilometer natin na minimum hindi natin na-fulfill for now kasi because meron pa tayong iniindang karamdaman. So medyo slightly injured si Sir Pao, si Pao Tupit. Babawiin na lang natin yan in this coming days. So magpa 40-40 tayo or 50-50, whatevs. Yan. So ang kondisyon ng tuhod natin ay medyo makirot ng konti pero kakayanin siguro to ng ice pack. Yan, ganun na lang. So bukas day 39, malalaman natin kung may day 39 o wala. So paano? Hanggang dito na lang ang ating video for today. Thank you Lord for the safe ride. So if you find this entertaining, interesting, and helpful, please like, share, and subscribe. Let's go. See you.